kapatid, Acts chapter 7. Acts chapter 7. Saan ba yun? Verse 54. Verse 54. Sa Colossians 3:1 doon, Jesus is seated in the right hand of God. Amen to that. Sa ating credo, Jesus is seated in the right hand of God this time. Dahil doon sa obedience na hanggang mamatay sa sarili si Esteban. Tingnan niyo po sa verse 54, verse 55, isa, dalawa, tatlo. Verse 55. But he who the Holy Spirit who has set us in heaven, and so the glory of God, and Jesus is standing in the right hand of God. Amen. Hallelujah. Kapatid, pag napatayo mo, alam mo pala na walang pinag-iba si Esteban na ikaw. Kapag dumating ka sa punto ng buhay mo, nirate mo ang sarili mo not important. At kapatid, sa verse 9 and 10, Jesus was exalted and God gave him a name that is above every name to the glory of the Father. At this time, si Esteban, wow, ang bihira to. Napatayo niya ang Panginoong Yesus sa sobrang tuwa sa kanyang desisyon. Mga kapatid, kung tayo, ikaw at ako, handa kang si Esteban ay mamatay para sa Panginoon. Handa kang mamatay sa sarili mo. Hindi ko sinasabing magpabato ka ngayon. Baka naman na-miscontext ka, magpabato na nga ako. Papayagan mo naman yung ibang bato ng bato sa iyo. Hindi yan ang ibig mong sabihin. Ang ibig kong sabihin, mga kapatid, kung ang Panginoong Hesus, alam niyo po ba, ang ibig sabihin ng context niyan is yung obedience ni Esteban. Hello? Hindi siya man-pleaser. Alam mo, sa pagsasalita ni Esteban, talagang namove ang puso ng mga Pharisees. Namove ang puso ng pagdalaw niya, ang mga puso talagang nakat talaga sila. May cutting edge talaga ang mga pananalita niya. Alam niyo, medyo light pa nga akong mangusap sa inyo eh. Light pa ba? Medyo, no? Light pa akong mangusap sa inyo. Alam mo, may mga lugar talaga na ako grabe kung mangusap pagsalita, biglaan, diretsahan. Pero ito, light pa lang. Word to word ko lang kayo dinadala. Dahil enough ang word. Amen po ba? Amen. Now, are you willing to rate yourself not important? Amen. Si Moses, sinusugo ng Diyos, Moses, punta ka kay Pero. Alam mo, Panginoon, utal ako. Sino nagsabi utal ka? Sino nagkita ng tila mo? Ang malaking kalaban ngayon, hindi na si Pero. Ang malaking kalaban ngayon at malaking demonyo ay sarili na ni Moses. Tumatanggi sa pinagagawa ng Diyos. Kaya ang malaking kalaban ngayon ay ang sarili mo. Kaya ang malaking multo na yan, walang iba, hindi demonyo, ikaw. Ang kalaban natin, hindi na komunismo. Hindi na kung ano mismo. Kasi ang kalaban ngayon, ikaw at ako mismo. Kaya pag hindi tayo nagbantay sa modelo natin, si Jesus ang sagot natin. Alam niyo po, mga kabataan, hindi ko sinasabi sa inyo, magpagupit ka ng kagaya ng ganito. Hindi ko sinasabi sa inyo, huwag kayong maghikaw. Hindi ko sinasabi sa iyo na masama rin yan. Sinasabi ko lang sa iyo, nagdudulot ba sa iyo ng kabanalan yung ginagawa mo? Hello? Hindi ko sinasabing bawal yan. Hindi ko rin sinasabing suot mo yan. Hindi ko rin sinabing maggupit ka. Hindi ko rin sinabing magpahaba ka. Ang gusto ko lang i-point, the context is this. Yan bang ginagawa mo yan, nagpapabanal sa iyo? Pag hindi, mag-ayos ka. Amen. Amen. Let your conduct
Kasi saan mo nakuha yan? Nakuha mo lang yan sa paligid mo. Kasi kung sino yung kasama mo, yun ka. Hello? Hindi pwedeng magsama ang manok at agla. Konsensyahan lang yun. Hello? Kailan ka makakita na ang manok ay nakisama sa agila? Minsan pag nagpuri ka pa, mukha ka ng pakpak ng manok. Ano bang klase? Bumili ka, punta ka sa Jollibee. Bumili ka ng pakpak ng manok, nakaganyan. Lahat ang pakpak ng manok, nakaganyan. Alam mo, bilang Kristiyano, dinadala mo yung pakpak ng manok. Alam mo ba, sabi ng Timothy 2:8, itaas ang mga kamay, hindi. Lifting up holy hands. Alam niyo po, kung hindi kayo makakatagal sa kandak ng kabanalan ng Diyos, isang araw, mag-aami ka naman din. Hello? Put yourself proper. Iupa mo sarili mo. Itama mo lang. Pag nakatama ka, hallelujah, tatamaan ka rin. Amen ba? Wala akong pinatatamaan. Tinatama lang. Amen po ba doon? Hello? Rate yourself. Anong uri ng katangian meron sa iyo? Anong spirito meron ka? Kapatid, kung meron kang kabanalan sa buhay mo, yung ginagawa mo, kung nagpapabago sa iyo, magpatuloy ka. Kung yung ginagawa mo ay walang nilululog sa iyo, ba't ka magpapatuloy? Hello? Okay. Papayag ko sa inyo ito, little bit din ako magtatapos. Alam niyo ba si Peter? Sabi ng Diyos sa kanya, Peter, do you love me? Sabi ni Lord, alam mo naman. Mahal na mahal kita. Alam mo, sabi niya, Peter, pagka-ikatlong bises, ako po iyong i-deny. Alam niyo, tingnan niyo po naalala niyo ba sa Matthew 16 na sinabi niya, Thou art Christ, the Son of the living God. Nakatanggap siya ng revelation, di ba? Alam mo, ilang verses lang, nakatanggap siya ng revelation, ilang verses lang ang sumunod. Ilang verses lang ang lumipas. Bigla namang nagsabi siya nung nag-prophesy na si Jesus sa mangyayari sa kanya sa Jerusalem, bigla naman niyang hinila si Jesus, sana Lord, huwag mangyari sa iyo. Anong sabi ni Jesus? May pangalan naman siya, di ba? Ang tawag sa kanya ngayon ng Panginoong Jesus, lumayo ka, Satanas. Biro mo, ang pangalawang pangalan ni Peter, Satanas. Di ba? Sa Matthew 16:16, nakatanggap siya ng revelation. Kita mo, Thou art Christ. Flesh and blood did not reveal it to you. Tingnan mo kapalpakan. Kaya hindi pwedeng sabihin, ako tutulog-tulog, katatanggap ko lang ng revelation. Wow, proud na ako. I take pride na nakatanggap ako ng revelation. Mind you, sabi ng 1 Corinthians 10:12, mag-ingat yung taong nakatayo, baka bigla siya mabuhay. Anong ibig sabihin? Watch out! Mga kabataan, magbantay kayo. Seryoso ang kaaway sa'yo. Seryoso din ang Diyos sa'yo. Amen! At alam niyo po ba, Matthew 17, doon sa Transfiguration, ito na naman. Sa Matthew 17, Transfiguration, ito na naman. Alam mo, nakita niya nagdingding ang Panginoong Hesus at nakita niya sa kanan si Moses at sa kaliwa si Elijah. At ang makita niya, ang sabi niya, Lord, magtatayo na naman ako ng relihiyon. Isa sa Baptikostal, isa sa Iglesia ni Batman.